So based on my observation, one way based on my people turn their backs on God is because on the influence of unbelievers. So agree ba kayo doon? At some point. So bakit sa tingin nyo ay talagang yung mga influence ng mga hindi mananampalataya ang nakaka-apekto sa atin? Una, kapag tayo ay malungkot. Ano? Kapag tayo ay malungkot, tapos ang kasama natin ay mga unbelievers. Sa tingin nyo, ano unang iaalok nila sa inyo? Kung ano yung nakahalangan na aalok nila tayo, iuungkot na ang doon mamaya, hindi na Diyos lang iniinom. Tama? Tama, kapag tayo ay malungkot, di ka sasabihin ay, gusto mo kang makalimutan ng problema mo, gusto mo kang makamove on. O, sumama ka sa akin, iuungkot tayo doon. Iba na ang lungkutan. Pangalawa, pag tayo ay masaya. Ano, kahit tayo malungkot, kahit tayo masaya, iba pa rin ang influence ng unbelievers kapag tayo ay nakakaranas ng victory. Ano? Kasi halimbawa sabihin, ay deserve mo yan, tara dun sa ano, paparty tayo. Ay deserve mo yan, ang taas ng grades mo. Tara mag-bakasyon sa Boracay. Eh pag bakasyon sa Boracay, magastos. Sa halip na gastusin mo sa school mo, sa other expenses mo na mas important, dahil may pili mo, ay deserve ko naman to. Ano pa dun sa mga bagay na ganyan, kapag tayo masaya, kapag tayo malungkot, madali tayo nahihila ng unbelievers. Amen? Amen. Sunod. Pangatlo, sa mga kasuotan. Ano na papansinin ng kasuotan ng mga unbelievers? Rockstar, yung labas ang puso. Maiksi ang short, maiksi ang palagka. Kaya kung church mahaba, wala sa pagkakas din. Ay, Less. Ayun, sa kasuotan. Ano, minsan nakikita natin yung sa mga believers, ay, pag nasa beach, ganito yung suot. Pero pag, nasa church, pagkasama mga pastor, pag nasa dagat ka, hindi ko pwede mo. Parang may higit ka, di ka? Kasi, hindi ko picture ko pag ganito yung suot. Pero kapag hindi ka sa short, napakahaba. Hindi mo may flex. Kasi yun, hindi makaaura. Ayun, hindi ka daw makaaura. Ano ba, sa mga, bang okasyon na pinupuntahan, makikita mo talagang confident sila na magsuot ng mga less. Samantalang ikaw, talagang balot na balot ka. Kasi nga, maraming tao, di ka, sa mga okasyon na pinupuntahan mo. So parang kapag nakakakita ka ng mga ganung bagay, anong iniisip mo? Di ka parang unang pumapasok sa isip mo ay inggit. Inggit pa rin, kasi puti pa yung mga ganito, may susuot. Sige, hanap natin natin ang ating mga cabinet. So siguro makikita natin sa mga cabinet natin mga dress, mga pants, mga long sleeves na hanggang dito, turtleneck hanggang dito. Kasi yun yung patakaran ng church natin sinusunod. Amen? Amen. Kaya minsan kapag naiingit tayo sa mga kasuotan ng mga nasa labas, yung parang nakakatak na tayo, gusto ko din makaranas ng ganun. Hindi na ako sisimalili sa Gia. Masyado namang OA. Di ka, ganun ang thinking ng mga unbelievers. Tsaka yung mga kabataan na talagang, yun nga, dahil mga kabataan na talagang, yung parang mabilis matukso. Kumbaga, kay-invite ko lang, tapos after ng May, mga Flores de Mayo, wala na. Ako! Unbelievers, kasi yung nakikita nila sa labas, naiingit ka. Hindi ka, parang ang sama ng kapag naiingit ka. Talagang nahihila ka para pala yung sa labas. Amen? Amen. At sunod, ayun nga, sa mga okasyon, sa mga party-party, yung iba, ang nakikita mo sa mga story, nakakapunta ng park, nakakapunta ng mga dibuhan na inaabot ng alauna, ng madaling araw, pero ikaw, dahil waywag ka, ang iyo ay hanggang alas 8 ka lang, kasi bawal ka kumain sa mga ibang tao, di ba? Kasi nga, kapag tayo kumain hanggang alauna, baka sunduin kay alas 5, ay tulog ka na. At ang iyong ginawa. So yun, talagang kapag sa mga ganung bagay, madali tayong mahila ng kaaway. Dahil ang unang-unang thinking natin minsan ay tayo ay naiingit tayo sa unbelievers, na insecure.